mahal na puso ni Jesus, kami ay kukubin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kambing. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Lagi ang kinig ang puso namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa, ngayong araw, tinatalaga natin ang ating mga puso sa kabanal-banalan o sagradong puso ni Jesus. Para kamukha ng puso ni Jesus, kahit na tayo ay mayroong mga iba't ibang nararamdaman na sakit o bigat, mga pighati sa ating buhay, makakayanan natin ito sa tulong ng Diyos. Naway ang pagmamahal ng Diyos maglinis sa ating mga puso, sa lahat ng mga takot, sa lahat ng mga galit, sa lahat ng ating mga pag-aalala sa buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan, dahil sa mga masasamang karanasan, nakalimutan nating magmahal kamukha ng pagmamahal ng Diyos. Hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng may kapal, si Jesus. Para minsan pa makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan. At sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan. At kami sumapit sa kapunuan ng pananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwang ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap
ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang papagsiya, ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong limutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Alleluia, 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 alleluia. Espirito'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili
at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po ang tanda ng isang relasyon ay magtatagal, magiging masaya, at magtatagumpay? What is the sign that you will have a happy, loving, and successful relationship? Madalas, pinapaalala ko po sa mga kinakasal ko ito, hindi ibig sabihin ang kasal nyo ay bongga na kayo ay magtatagal na masaya sa inyong pagsasama. Hindi sukatan po ng masayang relasyon yung mamahaling reception. Amen? Marami po mga artista, alam po natin, napakagara ng kanilang kasal. Wedding of the century. Pero nakailang buwan lang, hiwalayan na. May kakilala po ako, nung kinasal sila, 20 po yung mga pari na nakipag-concelebrate na kasama doon po sa kanilang seremonya, doon sa kanilang kasal. Pero pagkatapos po ng 20 years, nagloko po yung lalaki. Itong babae, gusto nang makipaghiwalay. Kahit na obispo pa yung mga sal sa inyo, hindi po tandayan na kayo ay magtatagal at magiging masaya sa inyong pagsasama. Amen? Hindi rin po ibig sabihin na marami kayong pera, na mayaman kayo, na marami kayong ari-arian o lupa, na magtatagal at magiging masaya din ang pagsasama nyo. Amen? Tandaan nyo po, kapag dumadami po ang pera ng lalaki, madalas naghahanap siya ng madaming babae. Hindi po ba? At kapag dumadami ang pera ng babae, madalas gusto niyang magsarili. Maging independent na lang. Ayaw niya na magkaroon ng lalaki sa buhay niya. Aminin niyo po, kayo mga babae dyan, kapag marami kayong pera, masaya na kayong mag-isa basta't marami kayong damit, alahas, bag, sapatos. Hindi po ba? Aminin. At hindi rin po naman ibig sabihin na may anak kayo na yan talaga ay tanda na magiging tapat ang asawa nyo sa inyo. Amen? Marami po dyan. Nakadalawa, 3 anak na, minsan pa nga, 5 na yung mga anak niya. Pero hindi naman iniisip yung mga anak nila kapag sila'y nag-cheat-cheat, kapag sila'y nangangaliwa. At ang malungkot na kwento, minsan pa po, meron din mga babae, kayang iwanan yung kanilang mga anak para sa ibang lalaki. Kaya po ang tanong, paano natin malalaman ng isang relasyon o ugnayan ay magiging masaya, matagumpay, at magtatagal? Ito po ang tandaan nyo. Kailangan meron kayong 4 P's. Ano po yung 4 P's? Yung mga binibigyan ng ayuda ng gobyerno? Hindi po. 4 P's. Ito pong ibig sabihin ng 4 na P. Ha? Kailangan merong palaging pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. Sa English, 4C. Ano po yung 4 na C? Kailangan meron pong constant, consistent, caring of Christ. Ulitin ko po. Constant, consistent, caring of Christ. In other words, the secret for a long, happy, and successful relationship is an active, selfless service, just like how the Lord served and loved us. Paglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Kamukha ng paglilingkod at
pagbibigay ng ating Panginoong Yesukristo. And what is true service? Paano mo masasabi na tunay ang iyong paglilingkod, kamuka ng paglilingkod at pagbibigay ni Jesus? You are really serving when you do your best for the best interest of your loved one. Tandaan niyo po yun. Ginagawa mo yung todo-todo, makakaya mo, para mapabuti mo yung iyong minamahal. Basta't binibigay mo yung makakaya mo, pinakamaganda dyan sa iyong minamahal. Magtatagal, magiging masaya ang pagsasama niyo. At ito din po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Ang pagmamahal, para ito ay maging tunay, magiging napakasaya, magiging daan ng pagpapala, kailangan itong ipakita, iparamdam palagi. Tinatanong po ni Jesus si San Pedro, mahal mo ba ako? Sumagot naman po si San Pedro, 3 beses pa nga. Alam niyo po, Panginoon, mahal na mahal ko kayo. Pero, hindi po sapat yung salita lang para kay Jesus. Dahil minsan na nagkamali si San Pedro. Hindi po ba? Puro kasi siya salita. Kulang siya sa gawa. Naalala niyo po, ano yung sinabi ni San Pedro doon sa huling hapunan? Napakatapang pa niya. Panginoon, ipaglalaban kita. Panginoon, iaalay ko ang aking buhay sa iyo. Panginoon, makikipagpatayan ako para sa iyo. Pero ang tanong, nung sinubukan na siya ng Diyos, ginawa ba niya? Pinaglaban ba niya? Inalay ba niya yung buhay niya kay Jesus? Nung ngang nakilala pa siya ng mga ibang tao, naalala niyo? Tinanggi niya. Sabi niya, hindi ko kakilala yan. Nung 3 times, dininay niya si Jesus. Kahit na malayong ating Panginoon, nakita niya si San Pedro. Tinitigan niya. Alam ng Panginoon, di ba? Sabi ko sa iyo, sinungaling ka. Hindi ka naging totoo at tapat sa iyong salita. Pero, kahit na nagtaksil si San Pedro, nung muling nabuhay ang ating Panginoon at nagpakita, ito po ang eksena. Totoo, pagmamahal ng Diyos. Kasi binigyan niya ng isa pang pagkakataon. Pinatawad niya si San Pedro. At ngayon, tinuturuan din tayo ng Panginoon. Huwag tayo magkakamali. Kung totoong nagmamahal tayo, hindi sapat ang salita lang. Dapat ito ay nakikita, nararamdaman, at nararanasan. Amen? Yes, words are powerful, and yet actions are supreme. Remember this. Ulitin ko po yan, ha? Words are powerful, and yet actions are supreme. Kaya, kung meron po kayong alaga na halaman, opo, kausapin niyo po, sabihin niyo ng mabuti at maganda, batiin niyo, good morning, kumusta na kayo? Nakakatulong daw po yan sa pagtubo na maganda ng inyong mga alagang halaman. Pero kung hanggang dun lang yung ginagawa mo, kinakausap mo, hindi mo dinidiligan yung halaman, ano po mangyayari? Mamamatay. Hindi po ba? At hindi pwede yung isang dilig lang. Kailangan paulit-ulit. Kaya nga po, consistency, constancy, yung pong pagpapakita ng care, yung pagpapakita po ng pagmamahal, yan po ang magiging susi na magiging malusog, magtatagal ang relasyon, ang ugnayan. Kailangan po nating isipin, magmuni tayo. Baka puro lang tayo salita sa ating pagmamahal. Nagkukulang na tayo sa gawa. Tingnan nyo naman po yung inyong mga minamahal. Baka natutuyo na mga yan. Di po ba? Understand also, my dear friends, that the ruin of the soul comes from love without good action. Nung ginawa po tayo ng Diyos, tayo ay nilalang niya para makagawa rin. We were created so that we can be like God who create. Nilikha tayo ng Diyos, kamukha niya, para din lumikha at magtrabaho. Kaya nga po, nadidepress ka kapatid kapag wala kang nagagawang mabuti sa iyong buhay. Di po ba? Kaya nga nakokonsensya ka Ano yung sinasabi mo? Walang kwenta ang buhay ko, wala na akong ginawang mabuti. Kasi likas talaga sa iyo, dapat ang gumawa, magpakita ng kabutihan.
kamukha po sa katawan. Kapag puro ka lang kain ng kain, kukulang ka na sa pagpapawis, sa pagtatrabaho, sa paggalaw. Anong mangyayari sa iyo? Magkakasakit ka. Mamamatay ka agad. Di po ba? Kung puro ka lang salita, wala kang ginagawa, may tawag sa iyo, kapatid. Sinungaling. Amen? At ang taong sinungaling, malapit sa demonyo. Tandaan niyo po, binubuksan mo ang iyong kaluluwa sa masama kapag nagsisinungaling ka. Lying is the doorway of the devil. Kailangan po natin tanggapin. Hindi po tayo nabubuhay lang sa salita. Tanging ang salita lang ng Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay. Because God's word is spirit and life. Pero kung salita lang ng tao, wala yang paggawa, hangin lang yan. Amen? Ito po ang dahilan bakit inutos ni Jesus kay San Pedro, pakainin, alagaan, ang mga tupa niya, ang kawan niya, ang Santa Iglesia. Dahil ang pagmamahal na puro lang salita ay pambobola. Amen? At kung binobola ka lang, ano po ang iyong mararanasan? Mahihilo ka. Masasaktan ka. Di po ba? This is why Saint Mother Teresa once said, love cannot remain in itself. It has no meaning. But love has to be put into action. Isa sa mga mataas, magandang klase ng pagmamahal ay ang paglilingkod. May paborito din po akong quotation galing po sa isang makata. Ang pangalan po niya ay si Eric Fromm. Sabi po niya, love is not natural. It requires discipline, concentration, patience, and faith. And above all, it requires overcoming your own selfishness. Because love is not a feeling, but a practice. Ang ganda po, no? Unang-una, ang pagmamahal, hindi yan natural sa atin. Anong ibig sabihin nun? Love is supernatural. Love comes from God. Kaya nakasulat din po sa Biblia, He has loved us first. Kaya tayo nakakapagmahal kasi nakatanggap tayo ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, pag nagmamahal ka, buhay ang Diyos sa iyo. To love is divine. Kaya, kung hindi ka nagmamahal, isa lang ibig sabihin, hindi buhay ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Amen? Pero, kung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pwedeng hindi magmahal. It is so impossible not to love when you receive God in your life. Kaya nga kung gusto mo na mahalin mo yung iyong asawa kahit na nasaktan ka niya, kung gusto mong mahalin mo yung iyong trabaho kahit nabibigatan ka na, kung gusto mong pagpatuloy na mahalin mo yung anak mo kahit na nagsasawa ka na, ikaw ay nangangawit na, kapatid, continue praying. Continue asking for God's presence in your life. Remember, love is not a feeling, but a practice. Kaya nga po, kahit na wala kang nararamdaman na saya sa iyong kalooban, pwede kang magmahal. Kailangan natin maunawaan. Kamukha ng lahat ng mga mabubuting bagay sa mundo. Ang masayang relasyon ay kailangan din pagpaguran. Amen? Like all successes in life, like all good things in this world, a happy, lasting, and joyful relationship needs hard work. It needs effort. It needs constant practice. Wala pong masayang mag-asawa na naging masaya sila, aksidente lang. Ang mga masaya, nagtagal na relasyon, kaya nandyan sila. Maraming pinagdaanan yan. Marami silang mga pagsubok na nalampasan. Amen? Maraming pinagpaguran, pero tiniis nila. Marami silang mga luha, pero kalaunan, tinawanan na lang. Maraming mga mag-asawa ngayon naghihiwalay kasi wala na pong effort sa kanilang pagmamahal. Amen? Kailangan po, kahit na matagal na kayong nagsasama, please, put in the effort. Kamukha po nung mag-asawa, matanda na po, senior. Isang gabi, nakahiga daw po sila sa kama. Ito pong misis,
binulungan yung mister niya. Sabi, dati, paggabi niyayakap mo pa ako. Kaya ito naman pong lalaki, bigla, niyakap siya. Habang niyayakap itong misis, nagsalita na naman yung babae. Sabi, dati, paggabing ganyan, hinahalikan mo ko. So, hinalikan po siya ng kanyang mister. Pagkatapos, nag-request na naman. Ito pong babae, sabi, dati, kinakagat-kagat mo pa yung tenga ko at saka yung leeg ko. Sabi po, itong misis. Alam niyo pong ginawa ng mister, tumayo po siya, umalis do sa kama. Nagtaka po itong babae. Nagalit yata, sabi. Kaya tinanong siya, saan ka pupunta? Sabi po nung babae, nung misis sa mister. Sumagot naman po yung lalaki, sabi, kukunin ko yung pustisyo ko. Gusto mo kagating kita, wala naman akong ngipin, sabi niya. Diba? No? Habang tumatagal, may nagbabago sa relasyon. Hindi po ba? Harinawa, pagdasal po natin, magbago na ang lahat. Yung itsura nyo, yung balat nyo, yung buhok nyo, pumutiman, yung waistline nyo, tumabamang kayo. Pero sana naman, wag magbago yung pagnanais nyo na maglingkod, magpasaya sa inyong mga minamahal. Amen? Mga kapatid, ibalik nyo yung 4Ps sa inyong ugnayan, sa inyong relasyon. Ano po yung 4 na P? Palaging pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. Don't forget the 4 C's. Constant, consistent, caring of Christ. Ang susi na matagal, masayang pagsasamahan, pagmamahalan o ugnayan ay hindi lang sa mabuti at magandang salita. Pero makikita din yan sa mabuti at magagandang paggawa, kamuka ng pagmamahal at pag-ibig ni Jesus. Amen. Lumayo po tayo. Bunga ng pagkaunawang sinugo tayo na mismong katulad ni San Pedro, hilingin natin sa Diyos, Ama, palakasin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Leon XIV at lahat ng may katungkulan sa simbahan naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan, upang pakundangan ng iyong kinalulugdan, mga alay ay aming kaloob ay gawing dalisay. Sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin, ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling, bilang haring dakila, sinamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my midst disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya. Tiwala sa iyong pangakong pinabatid sa iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa kabanal-banalang puso ni Jesus ang ating mga personal na intensyon. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa amin? At kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatanggap ng aliw kapag nahihirapan. Pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Mahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Nahisin mo lamang ito at matutupad ang aking panalangin. Inaamin ko po ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo
tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa ng may habag at mababatid ng iyong puso ang aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ng aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin, at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap ng pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sanlilikhang magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, pagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamagitan ng kalinisin-isang puso ng iyong madalamhating ina. Pagkatiwala mo ako kanyang bilang kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinisin-isang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginaganap namin ngayong pagdiriwang, pagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa amin kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa matagal at masayang pagsasama at relasyon, huwag kalimutan ang 4 P's. 4 P's. Palaging pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. The 4 C's. Constant, consistent, caring of Christ. Hindi lang yung kung paano ka magmahal, dahil palaging may kulang ang ating pagmamahal. Pero magiging ganap, kompleto, buo, masaya, at puno ng bendisyon ang ating pagmamahal kung tayo'y nagmamahal kamukha ng pagmamahal ni Kristo. Palagian, consistent, constant. Kung paminsan-minsan mo lang pinapakain, yung alaga mo, mangangayayat yan, magkakasakit yan, di po ba? Kaya naman, merong mga relasyon na hindi nagtatagal kasi paminsan-minsan lang yung pagpapakita ng pagkalinga, ng pag-aaruga, ng paglilingkod, ng pagmamahal. You need that consistency of love and service so that your relationship will become happy and it will last longer. Yan po yung ating ipagdasal. Ngayon, tanggapin natin pagmamahal ng Diyos at naway yan ang iparanas, ipakita niyo po. Hindi mo kailangan maging masaya para magmahal ka. Magmahal ka at sasaya ka. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.